What are the three consequences of wrong decisions? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Vladimir Raffles, and binabati ko rin po si Nanay Lilia de la Cruz, Baby Salada, and Auring Fernandez. Maraming salamat po sa inyong hopefully araw-araw na pagsubaybay dito sa ating mga devotions. Now, yung topic po natin ay patungkol po sa tatlong consequences, tatlong nagiging resulta ng mga maling desisyon na ginagawa po natin. So, yung topic po natin ay patungkol po kay Hagar and Ishmael. Now, yung pinag-aaralan po natin recently, ito po ay patungkol kay Abraham. At before po ng istorya na pag-aaralan natin, si God po ay nangako kay Abraham at kay Sarah na sila po ay gagawing malaking bansa, dadami yung lahi nila. Now, nanampalataya po si Sarah tsaka si Abraham doon sa pangako na yon. Pero, siyempre, may mga pagkakataon na, paano mangyayari yun? Wala kaming anak. So, there was a time po na sabi ni Sarah kay Abraham, Abraham, yung alipin ko na si Hagar, sipingan mo. At baka yan yung gagamitin ng Panginoon para maging malaking bansa tayo. Kumbaga si Ishmael, yung anak nila, si Ishmael, no, yung gagamitin ng Diyos para maging isang malaking bansa, si Abraham. So, ginawa ni Abraham, sinipingan niya nga si Hagar, pinanak si Ishmael. Pero ang nangyari po, mga kapatid, si Ishmael, nung teenager na siya, si Sarah nabuntis. Ilang taon si Sarah noon? 90 years old. Pinanganak si Isaac. Tapos si Abraham, 100 years old. Nagkaanak pa sila. Now, sabi po rito sa verse na pag-aaralan po natin, Genesis 21, 9-13, minsan, nakikipaglaro kay Isaac si Ismael, ang anak ni Abraham kay Hagar na taga-Ehipto. So isipin nyo, teenager tsaka toddler. So nakikipaglaro kay Isaac si Ismael. Nang makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping iyan at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng aliping iyan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac. Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah. Sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinasabi ko sa iyo. Ngunit ang anak mong iyan kay Hagar ay magkakaanak din ng marami at sila'y magiging isang bansa dahil anak mo rin naman si Ismael. Now, dito po sa istorya na to, marami pong tanong dito. So, nagsulat po ako ng tatlong tanong na sasagutin po natin sa dive deeper video natin. Una, makikita niyo po rito si Ismael nakikipaglaro kay Isaac. Nakikipaglaro lang naman eh. According dito sa Tagalog na translation, no? Nakikipaglaro lang naman. Sa English, laughing yung ginamit. Sa ibang translation po sa Tagalog, tinutukso ni Ishmael si Isaac. So, kahit pa tinutukso or nakikipaglaro o nagtatawanan, no? Sapat ba yun para palayasin si Hagar tsaka si Ishmael? Parang napaka-brutal, parang napakasama naman ni Sarah dito. So, sasagutin natin yung sa dive deeper. Talagang masama ba si Sarah dito? Pangalawa, bakit sinang-ayunan ng Diyos si Sarah? At sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, sundin mo na yung asawa mo na si Sarah. Anong reason? Anong purpose ng Diyos? Sasagutin din natin yan sa dive deeper. At pangatlo, ano yung, sabi rito sa Biblia na si Ishmael magiging malaking bansa? Ano yung bansa na yun sa kasalukuyan? At ano ang plano ng Diyos sa mga lahi ni Ishmael? So, pang dive deeper po natin na video, hindi talaga natin kayang isama yan sa 15 minutes na mga devotions natin everyday. Kaya may dive deeper tayo, no? So, abangan po natin yung video na yan. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. 3 consequences of wrong decisions. Tatlong resulta or consequences ng mga maling desisyon. Ano po ba yung definition? Ano ba yung kahulugan ng wrong decisions? Paano malalaman na yung isang desisyon ay maling desisyon? Now, para po dito sa video na ito, yung definition po natin ng wrong decision ay ganito. Doing or acting outside God's will. So, pag may ginagawa ka na hindi naman yun ang kagustuhan ng Diyos, wrong decision yan. So, pakatandaan natin mga kapatid, no? Araw-araw gumagawa tayo ng desisyon. Pag meron kang ginagawa na hindi gusto ng Diyos na gawin mo, yan po ay wrong decision. Pero salamat sa Panginoon, no? Kasi yung Diyos natin, kahit na may mga maling desisyon tayong ginagawa, minsan hindi yun beyond redemption. Minsan ginagamit din talaga ng Diyos or kadalasan
hinahayaan ng Diyos yun mangyari kasi, meron siyang, pwede niya pang ayusin yun, no? I-restore, i-redeem. Salamat sa Diyos kasi yung Diyos natin ganun, no? Ganun din po ang nangyari dito. May maling desisyon ang ginawa sila, Sarah at Abraham, pero may mas magandang plano ang Diyos kaya hinayaan ng Diyos na mangyari. So, 3 consequences of wrong decisions. Paano mo malalaman na mali ang isang desisyon? Number 1 po, wrong decisions hurt the people you love. Isang consequences po talaga ng maling desisyon, nasasaktan mo yung taong mahal mo. Yung taong pinakaingatan mo, pero protektahan mo, yun pa yung nasasaktan mo. Tingnan niyo po sa istorya ni Sarah and Abraham, nagmamahalan naman silang mag-asawa. Pero dahil meron silang maling desisyon, dito po sa istorya na ito, si Sarah, na siya nga yung nagpasimuno nito, tapos nasabi niya kay Abraham, Abraham, palayasin mo na yung anak mo na yan. Anak niya si Ishmael eh. So ano pong sabi ng Biblia? Labis itong ikinalungkot ni Abraham, sapagkat anak din niya si Ishmael. Si Abraham naman, yung anak niya na mahal niya, kailangan niyang palayasin. Kasi yun din ang sabi ng Diyos, sundin mo na yung asawa mo na si Sarah. So pinalayas. Alam niyo po ba yung istorya na to? Kinaumagahan, si Abraham, nag-prepare siya ng huling beses niya ng paghahandaan ng pagkain yung mahal niya. Last na yun. Pinaghandaan niya ng pagkain, tapos pinalayas niya na. So gaano kasakit yun, no? So wrong decisions hurt the people you love. Pangalawa po, wrong decisions damage relationships. Nagkaroon ng damage yung relationship nila mag-ama ni Abraham tsaka ni Ishmael, marahil si Sarah tsaka si Abraham. Marahil mahabang proseso ito hindi lang siguro ito one time na nakita ni Sarah na yun na naglalaro si Ishmael tsaka si Isaac or nag-aaway yung dalawa o inaalipusta ni Ishmael si Isaac. Siguro mahabang proseso ito, tapos marami silang away, marami silang usap, marami silang sinesettle na itong mga panahon na ito, at pati yung relationship nila na apektuhan. So wrong decisions damage relationships. Walang iniwan po yan sa kapanahunan natin ngayon, no? Na yung isang mag-asawa na nagsasama ng mabuti, maayos, pero nagkaroon ng maling decision si Mr. or si Mrs. pumatol sa iba, nagkaroon ng sexual relationship sa ibang tao. Anong resulta ng wrong decision na yon? Na-damage yung relationship nilang mag-asawa, no? Ganun din sa mga magkakaibigan, ganun sa magkakapatid, ganda-ganda ng relationship, ganun sa mga business partners, ganda ng relationship nila. One wrong decision, na-damage yung relationship nila. Nagkawatak-watak yung magkakaibigan, nagkagulo yung negosyo, at nagkagalit-galit yung magkakapatid. For the longest time, hindi nag-uusap, no? Marami po akong mga naririnig na gano'n na mga magkakapatid na may maling decision lang yung isa. Hanggang ngayon, hindi na nag-uusap for many years. Pangatlo po, wrong decisions result in pain and suffering. Dito po sa istorya na ito, basahin niyo po yung Genesis 21. Makikita niyo po, nakakaantig ng puso, no? Nang pinalayas na nila si Hagar at si Ishmael. Si Abraham, pinaghanda ng tinapay at tubig. Si Hagar, tapos pinalis niya na. Sarili niyang anak. At etong si Hagar at si Ishmael, clueless sila. Saan kami pupunta, no? Kasi biglaan kinaumagahan, pinalis sila Kaya po sabi sa Bible, pagala-gala sila sa disyerto. At hindi nila alam kung saan sila pupunta. At sabi po sa Biblia, etong si Ishmael, naubusan na ng tubig. Si Hagar at si Ishmael, naubusan sila ng tubig. At siguro uhaw na uhaw sila sa disyerto. Si Hagar, dinala niya yung anak niya dun sa lilim ng mababang puno, tapos lumayo siya. Tinitingnan niya yung anak niya sa malayo. Bakit po? Anong sabi ni Hagar? Nakasulat po yan sa Genesis 21. Sabi niya, hindi ko kayang makita yung anak ko na mamatay sa harapan ko. So wrong decisions result in pain and suffering. Maling desisyon ni Abraham, ni Sarah, ni Ishmael, ni Hagar. Dito po sa pag-aaral natin sa Dive Deeper, makikita niyo po yung wrong decision din ni Hagar tsaka ni Ishmael. Inuusig nila si Isaac. So para po sa ating application, how to avoid wrong decisions. Number 1 po, prayerfully ask God for wisdom and guidance. Bago ka gumawa ng desisyon, make sure ipinanalangin mo muna yan. Kahit pa maganda yung opportunity, sobrang ganda ng opportunity sa iyong trabaho o ina-applyan mo, na-approve na, no? Susunggaban mo na ba yan? Talagang yan na yung direction mo sa buhay? No, you have to pray for it first. Hindi lahat ng maganda sa paningin makakabuti sa iyo. Kapag ikaw ay nananalangin, hinihingi mo ang guidance ng Panginoon, karunungan ng Panginoon sa desisyon na gagawin mo, hindi ka magkakamali. Kasi hinihingi mo nga sa Diyos yung direction Pero pag ikaw ay ura-urada, gumagawa ka ng desisyon, kahit pa sa tingin mo maganda yan, mabuti yan. Kung hindi mo sinanggunin sa Panginoon, baka mauwi yan sa trahedya. Number 2 po, humbly listen to the counsel of godly people. Humbly, ibig sabihin magpakumbaba ka na nakikinig sa mga payo ng mga taong makadiyos. Kung mayroong kang desisyon na gagawin sa iyong buhay, lalo na sa buhay ng pag-aasawa, no? Si babae, hindi yung ura-ura, sagutin ko na to, pakasal ako na tong tao na to. Hindi, sumangguni ka muna sa nanay mo, sa tatay mo, yung mga
mga nagmamalasakit sa'yo, mga kaibigan mong nagmamahal sa'yo na may takot sa Diyos. Kasi pag pinakinggan mo sila, hindi ka naman nila ipapahamak eh. Minsan kasi nabubulag tayo sa pag-ibig. Nabubulag tayo sa, nai-inlove tayo sa kapugian o kagandahan ng isang tao, bigla na lang tayo sumusugod sa paggawa ng desisyon. Hindi man lang tayo kumukonsulta sa mga tao sa paligid natin na siyang nakakakita objectively ng ating sitwasyon. So, yung godly people, lalo na kung maka-Diyos siyang nanay mo, ask her opinion, no? Tanungin mo sila, hingan mo sila ng advice. Pangatlo po, eagerly seek God's peace as confirmation. Ako po ito very personal, no? Pag gumagawa ka ng desisyon, hinihingi ko muna yung kapayapaan mula sa Diyos. Minsan may tutulong sa akin. Yung tulong niya, iniisip ko muna, meron ba akong kapayapaan pag tinanggap ko tong tulong na to? Kailangan ko ngayon. Pero, may peace ba ako dyan? May pagkakataon po kasi na nangangailangan ako tapos may tutulong sa akin pero wala akong peace. Walang kapayapaan mula sa Diyos. I have to reject that offer. Hindi po lahat ng offer ay tinatanggap. Kailangan magkaroon ka muna ng kapayapaan ng Diyos. So, hingin mo muna yung kapayapaan sa Diyos. Pag may desisyon kang gagawin, pag may peace from the Lord, siya na ba talaga yung papakasalan ko? Binigyan ka ng peace ng Panginoon? Yan na yun. So, sa akin po itong lahat, yung combination nito, ito po yung magagabay sa atin upang hindi tayo magkamali at makagawa ng mga maling decisions. So, para po sa ating discussion, what are additional ways, mga iba pang kaparaanan, to avoid making wrong decisions? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Again, para po sa ating dive deeper, sagutin po natin yung tatlong tanong. Was Sarah cruel when she sent Hagar and Ishmael away? Pangalawa, why did God tell Abraham to follow Sarah's demand? At pangatlo po, who are Ishmael's descendants today? What is God's plan for them? So itong tatlong po na tanong na ito ay sasagutin natin sa dive deeper video right after this devotion. Makikita niyo po yung kasunod ng video na ito. Tayo po'y manalangin. Lord, you are the God of wisdom and truth. We confess that when we act outside your will, our decisions often hurt others, damage relationships, and bring unnecessary pain. Guard our hearts from trusting our own understanding. Teach us to seek you first in prayer, to humbly receive the counsel of godly people, and to wait for the peace that only you can give as confirmation. When situations are complex and emotions are strong, anchor us in your purposes, your wisdom, and your timing. Lead us to choose what honors you and brings life, healing, and restoration. In Jesus' name, amen and amen.